Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Sinabi ng Games and Amusement Board o GAB na malaki ang posibilidad na hindi na papayagang maglaro ng profesional na basketball sa mga liga katulad ng Philippine Basketball Association o PBA, si Northport player John Amores pagkatapos ng kanyang pagkasangkot sa isang insidente ng pamamaril sa Laguna. Ito ang pahayag ni GAB Chairperson Francisco Rivera sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee para sa panukalang 157.87 milyong budget ng ahensya para sa taong 2025. Ipinaliwanag ni Rivera sa komite na pinayagan ng GAB na maglaro si Amores sa mga profesional na liga kahit may kasaysayan na nitong nanuntok ng kanyang kalaban sa mga laban noong naglalaro pa siya sa National Collegiate Athletics Association of the Philippines o NCAA sa kondisyon na sasailalim siya sa anger management therapy. Ayon kay Rivera, nangako si Amores na mananahimik ito kapag siya ay accredited na ng GAB. Sinabi naman ni Senador Bongo na dapat palakasin ng GAB ang kanilang mga panuntunan at polisiya para maiwasan na mangyari muli ang kaparehong insidente. Bukod sa PBA, pinayuhan din ni Go ang GAB na makipag-ugnayan ng husto sa iba pang profesional na liga katulad ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Pinalaya mula sa kulungan si Amores at ang kanyang kapatid pagkatapos magpiyansa sa kasong attempted homicide na inihain sa kanya. May 2 linggo na ang nakalilipas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ng Philippine Volcanoes ang national rugby team ng bansa ang gintong medalya sa men's at women's events ng Asia Rugby Emirates Sevens Trophy na ginanap sa Nepal. Tinalo ng men's team ang Chinese Taipei sa finals 27-14 habang matagumpay naman ang women's team laban sa India 7-5. Sinabi ni Ada Milby, presidente ng Philippine Rugby, na isang makasaysayang achievement ito para sa Philippine Rugby at ipinapakita nito ang pagsisikap ng mga atleta, coaches at support staff para maisakatuparan ito. Dagdag ni Milby, excited silang makita ang patuloy na paglago at tagumpay ng rugby sa Pilipinas. Dahil sa tagumpay, ang men's at women's Volcanoes ay mapapabilang muli sa Division 1 ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na tinuloy ng PBA ang kanilang plano na gawing 2 ang import sa PBA Season 49 Commissioner's Cup at mananatili ito sa isang import kada koponan, subalit hindi na ipapatupad ang height limit. Inanunsyo nito ni PBA Commissioner Willie Marshall pagkatapos makipagsunduan ang Hong Kong Eastern sa naturang panuntunan ng PBA ukol sa mga imports. Sinabi ni Marshall na ang pagpartisipa ng Hong Kong Eastern bilang guest team sa kalagitnaan ng komperensya ay malapit ng maisakatuparan pagkalipas na magkasundo ang bawat panig at kailangan na lamang ng kontrata at formal na pirmahan ito para maging opisyal. Nagkaroon ng posibilidad na maging 2 ang import sa Commissioner's Cup ng PBA dahil sa pagpartisipa ng Hong Kong Eastern sa East Asia Super League o EASL na gumagamit ng 2 import. Ayon sa panuntunan, para sa mga PBA imports, ang orihinal na import na pinili ng koponan ay pwedeng mailagay sa reserve list at pwedeng maging aktibo muli
subalit isang beses lamang ito pwede gawin. Kapag napalitan ito ng ikalawang beses, ay hindi na ito pwedeng muling maglaro sa koponan. Ibinunyag din ni Marshall na gusto ni Hong Kong Eastern owner Frankie Yao na maging guest team sila sa loob ng 2 season na may posibilidad na gawin ang ibang laro ng PBA sa kanilang bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.